Morning mga kabayaning Pilipino, ano? Gusto lang po tayong magbigay ng side comment at saka reactions doon sa ginawa ni Mayor Magalong ng Binji Magalong ng Baguio City. So, nagkaroon kasi sila ng palitan ng maanghang na salita ni Bini Abante, no? Even me, even ako, ayaw kong tawagin congressman yan kasi hindi naman yan binuto ng taong bayan. Si George Garcia lang naman ang nag-appoint niyan. Talo na sa election tapos nanalo pa. Kasi dinisqualify ni Garcia yung kalaban. Biruin mo, matagal na naging konsehal ng Maynila yon, si Chua. Tapos, bakit ngayon lang ipa-disqualify nila? Dahil natalo si Abante? Dahil may hocus-pocus? Kung si Garcia, lumalaki na dito ang ulo nito eh. But anyway, hindi naman yung issue natin dyan eh. Balik tayo sa issue na binibigyan natin ng reactions. Yung pag-public apology ni Mayor Magalong. Kahit ako, no, sarili ko, sa sarili kong pananaw, bakit ako mag-apologize? Mag-apology doon sa mga congressman. Matamaan na ang gustong matamaan. Kaya nga, yung pananahimik ng iba, nasasaktan sila dahil hindi daw lahat ng congressman ay involved sa katiwalian. Nasasaktan sila. Just like sa reaction ni Richard Gomez. Kung hindi ka involved sa katiwalian, bakit tahimik ka? You should be shout, ipagsigawan mo dyan, or you should be open, no? Na manindigan ka. Kung wala kang, hindi ka sangkot sa katiwalian, manindigan ka. Kasi you are elected by the people of the Philippines eh. Hindi ka naman elected ng isang tao lang. Hindi ka elected ng mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Andito ka, inilik ka ng taong bayan sapagkat nagtitiwala sila sa iyo eh. Bakit manahimik ka lang? Bakit ngayon ayaw mong ipagtanggol ang pera ng kaban ng bayan? Tapos ngayon may isang mayor na tumayo, nagsiwalat sa katiwalian dyan sa Congress, na pinasangkutan ng mga congressman. Ngayon nagagalit kayo. No? Pinapa-apologize ninyo para lang sabihin ninyo, para lang maging malinis siya sa mata ng tao. Hindi naman sinasabi ni Mayor Magalong yung ganung bagay. Hindi siya nagmamalinis. Ang inano lang dito ni Mayor, in-expose lang niya, nagkaroon lang siya ng paninindigan, no, nalabanan ang katiwalian, ang korupsyon sa bayan. Yan nangyayari ngayon. Dahil nga, apektado tayo eh. Hindi lang isang tao, dalawang tao ang apektado dito. Buong bansa ang apektado dito. Kaya kailangan, kayong mga congressman, sa tingin ninyo, hindi kayo sangkot, no? Sa maanumalyang katiwalian na sasangkutan ng mga kasama ninyo. Then, magsalita kayo. Mag-voice out kayo. Ipaglaban nyo kami kasi kami ang nag-elect sa inyo eh. Kaya nga kayo tinatawag na representante. Kaya nga tinatawag kayong representatives of different district para ipaglaban, para may boses, no, yung mga maliliit na mga Pilipino na hindi kayang maiparating yung mga boses nila sa gobyerno. Kaya kayo andyan. Kaya kayo binuto nila. Din ngayon, bakit may isang tao, may isang mayor na tumayo, nanindigan, na ipaglaban, no, in-expose niya yung katiwalian. Ngayon, nagagalit kayo. Na instead, suportahan nyo si Binji Magalong. Dahil nanindigan eh. Matapang nanindigan. Hindi halintana yung threat sa buhay niya. Yung pamilya niya. Pero kayo, instead na kampihan nyo, instead na ipagtanggol nyo, instead na bigyan nyo ng proteksyon, oo, you are a congressman.
Kaya nga, pinaliwanag ni Mayor Magalong eh. Yung pananahimik ninyo, yun yung nagkakaroon ng conflicts doon. No? Yung pagiging tahimik ninyo. Nagkakaroon siya ng connivance. Kung hindi kayo sangkot or wala kayong ano dyan, bakit kayo masasaktan? Then bakit kayo tatahimik lang? Then you should be magsalita kayo, speak out. Tulungan nyo si Mayor Magalong. Just protect them. Kasi nga ito na eh. May tao nang nanindigan, tumayo eh. Para labanan ang korupsyon na nangyayari ngayon. Yung mga anomalyang nangyayari sa ating gobyerno. Kampihan nyo siya. Kung talagang para kayo, no, sa katotohanan, mga congressman dyan na sabi nyo hindi kayo, wag nagagalit kayo na bakit nilalahat ni Mayor Magalong. Kasi nga, may punto eh. May punto si Mayor Magalong kung bakit niya nasabi yun at ayaw niya mag-apology. Dahil nga din naman sa mga pinapakita ninyo. Nanahimik kayo, di porket kasamahan nyo dyan nasa House of Representatives ang involved sa mga anomalyang transaction sa gobyerno. Patuloy lang kayong manahimik, hindi na lang kayo magsasalita. Napaka naman. Kumbaga, isang sampal yan sa pagmumukha ninyo eh. Grabe naman. Tapos ngayon, ipitin nyo si Mayor Magalong, tatakotin ninyo, magkakanda kayo ng investigasyon. Yung sa totoo lang, yung investigasyon na ginagawa nyo dyan sa Quadcom, malaking katarantaduhan yan. Bakit? Bakit kayo mag-iimbestiga? Sangkot nga yung mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso eh, sa mga anomalyang nangyayari sa gobyerno eh. Bakit kayo ngayon ang mag-iimbestiga? Halimbawa, bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ang isang lobo, kaya niya bang bantayan yung isang pangkat ng mga hinahing samantalang siya yung piste doon? Hindi. Bakit ngayon kayo ang mag-iimbestiga? Bakit mag-ano kayo ng quadcom na yan? Kaya nyo bang i-expose nyo yung mga kasama nyo dyan sa Quadcom committee hearing na yan? Hindi. Bakit? Napaka-obvious naman. Kung baga, meron lang, para lang palabasin na mayroon lang kayong ginagawa. Para lang palabasin na hindi nyo tinotolerate yung mga ginagawa ng mga kasama ninyo. Yung nga patuloy nyo pananahimik eh. Yun yung nagkakaroon ng conflict. Yun yung nagkakaroon ng tolerable of connivance. Mag-voice out kayo. Kung talagang hindi nyo di magtatag ng special committee na siyang mangunguna sa pag-imbestiga, hindi yung Quadcom na yan. Paano magkakaroon ng improper investigation yung Quadcom na yan kung kasamahan nila mismo ang napakalaking katarantaduhan at insulto yan sa taong bayan? Ginagago niyo taong bayan para lang palabasin meron kayong ginagawa dahil nag-i-start na yung committee hearing sa Senado. Nag-i-start na yung investigasyon nila. Napaka-stupid naman na yan. Tama lang naman yung sinabi ni Mayor Magalong, I will not apology. I will not make a public apology. Bakit siya mag-apology sa publiko? Wala naman siyang ginawa. Ang ginawa lang niya, in-expose lang naman niya yung katiwalian. Bakit ngayon kailangan niya mag-apology siya? Naman yan. Dapat mga hindi ganong bagay. Kailangan lang natin gawin is maging lang tayo ba? Transparent. Kung gusto niyo transparent and accountability, then let the others na mag-iimbestiga, pasukin yung mag-create ng isang special committee which composed of mga military personnel. Sila ang mag-iimbestiga ngayon.
Kagaya ng ginawa ni former President Duterte na nag-create siya ng Presidential Anti-Corruptions, no, commissions. Oh. 'Di ba walang nakagalaw ni congressman, tahimik, takot. 'Yun, ibalik ni Bongbong Marcos 'yun. Mag-create siya ng Presidential Anti-Corruptions Commission. Tapos 'yun ang mag-iimbestiga. Tingnan natin yung mga ano na yan. Or led by Mayor Magalong. Mag-create siya ng Presidential Anti-Corruptions Commissions. Si Mayor Magalong ang mangunguna. Tingnan natin yan. Ang daming mga matitino dyan. Kagaya nung ginawa nila former Commissioner Bilhica Greco. Napaka ano naman, gusto nyong paikutin ang taong bayan, tapos kayo ang mag-iimbestiga. Asan ang fairness doon? Impartiality doon? Yung pagiging patas ninyo sa sa investigasyon. Wala. Magiging fair and square lang tayo dito. Pakita natin na wala tayong kinikilingan. Kaya kayo mga congressman, nai-insulto doon sa sinasabi ni Mayor Magalong, then you should be speak out. Kung ayaw nyong madamay kayo, di magsalita kayo. Kung wala naman kayong kinalaman. So, hanggang dito na lang mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat po. Naway patuloy tayong gabayan at patnubayan ng po may kapal. Babus!